Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, salpukan ng dalawang sasakyan sa Cagayan, 4 patay habang 2 sugatan. Binabantayang low pressure area ganap ng isang bagyo. Signal number 1 nakataas sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Taas presyo sa mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dead on arrival sa ospital ang 4 na individual makaraang masangkot sa road accident sa barangay Lapogan sa bayan ng Gattaran, Cagayan ngayong araw, May 24. Ayon sa Gattaran Municipal Police Station, nasa kabilang linya ng daan ang elf truck nang bigla nitong salubungin ng isa pang truck na naging dahilan ng salpukan. Posible umanong nakatulog ang driver ng elf truck dahil mag-isa itong nagmamaneho na galing pang Malabon City sa Maynila. Sa ngayon, kasalukuyang pang nagpapagaling sa pagamutan ng mga sugatan na sakay ng elf truck habang hinihintay ang resulta ng investigasyon ng pulisya sa nangyari. Tuluyan ng naging bagyo o tropical depression ng low pressure area na binabantayan sa silangang bahagi ng Hinatuan, Surigao del Sur ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ito ang pinakaunang bagyo na pumasok sa bansa ngayong taon na pinangalan ng Bagyong Aghon. Ayon sa PAGASA, may taglay itong lakas na 45 km per hour at may pagbugsong aabot hanggang 55 km per hour. Kumikilos naman ito patungong west-northwestward sa bilis na 30 km per hour. Itinaas naman ng PAGASA ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao at Bukas Grande Island sa Surigao del Norte. Inaasahan naman maglalandfall ang bagyo sa Eastern Samar bukas, May 25. Asahan ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy o DOE. Saad ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Dr. Rodela Romero, may pag-akyat sa 45 to 65 centavos sa kada litro ng gasolina, 35 to 55 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang tataas mula 45 to 60 centavos kada litro para sa presyo ng kerosene. Paglilinaw niya, posible pa itong magbago depende sa magiging resulta ng oil trading sa Mine of Platts, Singapore ngayong araw. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.